Okay, we will be live on our Facebook. Okay, dito sa SDA Present Truth Online Study. Dahil yung SDA online na study natin ay hindi talaga tayo makapasok na doon. But still, we can use dahil mayroon po tayong isang page po dito. Ano? Pasalamat tayo sa Panginoon na bagamat nagkaroon po ng aberya ang ating mga pages dito sa FB, ganun pa man ay ah, patuloy pa rin, no? So Mm. ang topic po natin ngayon ay it's about what are the synopses. Synopses, okay? What are the synopsis of God's plan? God's plan po ito na ano pong plano niya, no? Na kung saan ay dito sa pamagitan ng ah, Judah, Jerusalem, Israel. Okay, so ito na po yung actually yung kabuuan ng ating pag-aaral po dito sa ating serye. So, what are the synopses of God's prophetic plan? Okay, prophetic, prophetic plan. Uh, prophetic plan Jerusalem, for Jerusalem. Tinatype ko pa yung ating topic po sa kwan dahil we need to enter into our page and Israel. So this is our topic today. And then we will be live on our SDA Present Truth online study. Okay. So right now, we are online. We are live on our SDA Present Truth online study na kung saan ay dito po makikita ang ating mga studies. Okay, I will share the PowerPoint. Okay, so this is our PowerPoint presentation for today na kung saan ay what are the synopses of God's prophetic plan for Jerusalem, Judah, and Israel. Ito po ay atin pong tinitrace yung from ancient kingdoms to the end time restoration. Jerusalem, Judah, and Israel in prophecy. So this is also what we call God's prophetic plan for Jerusalem, Judah, and Israel, an integrated study. So integration na po siya ng lahat nating napag-aralan, ano? Restoration of theocratic government. Dahil ang Diyos po ay siyang hari. Hari noon, ngayon, at magpakailanman na itatayo po niya ang kanyang kaharian sa pamagitan doon sa prophetic na kasulatan po ni Daniel that the stone was cut out without hands and it smote the image and the stone became a great mountain and filled the whole earth. Yan pong sabi sa Daniel chapter 2 verses 45, 44, and 35. Yan po yung aking sinabi na the stone was cut out. And then yung stone na yon nag-smote sa image at yung bato, anong nangyari? Naging malaking bundok at pinuno ang lupa. Kaya nga po, hindi po tayo naniniwala na yun po ay second coming. Ito po ay purification. Paglilinis sa iglesia, ang mountain na pinanggalingan po ng bato ay tunay na iglesia ng Diyos na Seventh-day Adventist. Kaya nga po sa propesya at revelation, sinabi po ni John, Revelator, na there is a special people, a company, numbered the 144,000, the first fruit of the living, na sila po hindi makaranas ng kamatayan. At sila po ang mag-aani sa pangalawang bunga, the great multitude. Kaya nga po aanihin nitong mga ani na 144,000 because they had been called at the 11th hour sa Matthew 20 naman po yan. Ano? So dito po ay ginagamit na aral yung
symbolism na kung saan ay itong Jerusalem, Judah at Israel symbols of who? Yan po ang ating talagang pinag-aralan sa linggong ito. Ito po yung ating prayer thought bago po tayo manalangin. Ano po? Ito po ay hango sa Prophets and Kings, page 714, paragraph 1. Ito po ang pagkasabi ng talata. Today, ngayon, the Church of God is free to carry forward to completion the divine plan for the salvation of a lost race. Yan po ang expectation na ang Iglesia ng Diyos ngayon, siya ang magtatapos po ng gawain dito sa lupa. Dahil may divine plan, makadiyos na plano para isalba ang mga nawalang lahi. Ano? For many centuries, God's people suffered a restriction of their liberties. The preaching of the gospel in its purity was prohibited, and the severest of penalties were visited upon those who dare disobey the mandates of men. As a consequence, the Lord's great moral vineyard was almost wholly unoccupied. The people were deprived of the light of God's word. Yan pong nangyari sa Dark Ages, sa kasaysayan ng Iglesia. The darkness of error and superstition threatened to blot out a knowledge of true religion. Kaya napektuhan po ang kasaysayan ng Iglesia. Kaya nga po ay pinadala po ng Diyos ang mga mensahero. Mayroon po siyang pinili sa bawat henerasyon. Mula po doon sa reformasyon patungo po sa ating panahon ngayon na atin pong naisalaysay kahapon na mula kay Martin Luther, nag-establish po ng Protestantism. Ang kasunod po doon ay yung the gospel, ito po yung mga gospel na mga mensahe to restore at mapag-aralan po actually yan sa Ezekiel chapter 4, yung the sixth grain na nais ng Panginoon na ibalik po yung katotohanan hanggat dumating po yung sixth grain, yan na po yung Seventh-day Adventism. And then yung seventh ay hindi po siya grain dahil siya po ay unadulterated. Hindi po siya na dungisan dahil po ito ay interpretasyon ng mga propesiya. The purification of the church. Okay? God's church on earth was as verily in captivity during this long period of relentless persecution as were the children of Israel held captive in Babylon during the period of the exile. Ayan po, kinukumpara po sa mga nangyari sa nakaraan ang kalagayan po at karanasan ng ating iglesia. Ang ating iglesia po ay nasa kalagayan din po na katulad ng Israel before, na kung saan ay sila ay naging matigas, hindi na po sila nakinig sa salita ng Panginoon dahil akala nila ay sila ay marunong na. Puno na ng mga mensahe. Yan po ang kalagayan ng Laodicean Church. Kaya atin pong idalangin na itong mensaheng ito ay maunawaan po natin para tayo rin po ay maging bahagi na gamitin po ng Panginoon para ibalik sila sa tama. Okay? Tayo po ay manalangin. Dakila at mabagin po naming Ama na nasa langit, kami po ay lubos na nagpapasalamat muli na kami po ay inyong binigyan ng pagkakataon upang ripasuhin at pag-aaralan, masusing suriin ang mga propesiya na inyong inilahad sa inyong kasulatan sa Biblia at sa Espiritu ng Hula. Tulungan nawa ang bawat isa sa amin, Panginoon, kasama na po ang nagsusubaybay sa programang itong Panginoon, na sila nawa, Panginoon, ay makakita rin ng liwanag dito dahil kayo po ang siyang nangungusap sa aming mga puso at isipan upang dumating ang pananampalataya at kami po ay maging kabahagi sa inyong bayan in these last days.
Salamat, Panginoon, sa inyong katugunan at aming inaasahan ang inyong gabay sa banal na Espiritu. Ito po ay dalangin sa pangalan ng Panginoong Yesus. Amen. Okay. So dito po tayo. Welcome po sa ating mga kapatid na taga Batangas. Nandito na po. May mga kaibigan, kapatid po tayo na dumalo ngayon. Welcome po sa ating pag-aaral dito po sa ating napakagandang topiko. Bakit po? Dahil ito po ay saklaw ang kasaysayan ngayon at yung propesiya natin pong ina-expect na mangyari. The Church Freedom to Complete God's Plan. Ang atin pong title, actually balikan ko lang, What are the synopses of God's prophetic plan for Jerusalem, Judah, and Israel? Na kung saan ito po yung God's prophetic plan for Jerusalem, Judah, and Israel. An integrated study po na kung saan ayon po doon sa propesya ng Daniel 2, okay, yun po yung establishment of the theocratic kingdom na kung saan ay the stone was cut out. Where? Cut out from the mountain. At yung cut out doon mga kapatid, ayon po sa Hebrew word niya, ay gizar. Ang gizar po ay ibig sabihin to quarry. Kaya nga po, ang batong ito ay natapyas, natipag mula sa bundok. Pero maraming mga theologians, mga pastor na nagsasabi po ng stone ay galing sa langit. Pero hindi niyo po yan mababasa sa Biblia. Dahil ito po ang mga kapatid ay mababasa sa Biblia. Daniel chapter 2 verse 45 that the stone was cut out without hands. So mayroong quarry sa mountain. At ano pong nangyari sa bato? Ang nangyari po sa bato ay smote the image na kwan po siya natibag doon sa paa sa ating kapanahunan in the present world today. At ano pong nangyari sa larawan? Na break in pieces. At ano ang nangyari sa bato? Daniel chapter 2 verse 35 ay the stone smote the image and the stone became a great mountain and filled the whole earth. Kaya nga po hindi tayo naniniwala na ang bato po ay second coming. Yes, we believe that Christ will come. But it is not the event of the second coming. Why? Because the stone became a great mountain and filled the whole earth. Kung si Kristo po yung bato na yon, sa ating doktrina bilang Seventh-day Adventist, mga kapatid, at tayo nagtitiwala at kahit sa Biblia, kahit anumang reliyon mo, ang basihan lang po natin ay Biblia. Ang sabi sa 2 Thessalonians chapter 4, 16 and 17, that Christ will come where? In the clouds of heaven. So He will be in the clouds of heaven. And His people will what? Will meet Him in the air. So Christ will not land on earth. Pero ang bato sa Daniel 2, mga kapatid, ay tumama sa paa at ang bato ay naging malaking bundok at pinuno ang lupa. Kaya hindi tayo naniniwala na yan ay second coming. It is actually a purification of the church. Okay, tingnan po natin mga kapatid na kung saan dito ang purpose po ng ating pag-aaral na ito ay to understand how God deals with His people in terms of blessings, warnings, and judgment. Kaya itong tatlo mga kapatid ay may blessing ang Panginoon, ano? May pagpapala ang Panginoon. Pero bago po yung pagpapala na yun, may warning din siya. Dahil hindi po matatamo ang biyayang yan kung hindi po tayo sumunod doon sa palatuntunan ng ating Panginoon. Kaya may warnings at tayo po ay hatulan. Kung anong katotohanan na atin pong napakinggan, doon po tayo basihan o doon ang basihan ng ating judgment ng paghukom ng Panginoon. Na sinasabi ng Panginoon sa iyo, sinabi ko sa iyo, may pinadala ako sa inyo na taga-mensahe.
Hindi kayo nakinig. Hindi kayo nakinig sa warning. Kaya they will be what? They will be destroyed. Kaya nga po, may warning in order for us to be safe and God wants us to be delivered. Ano? And then recognize our role. May role po ang Seventh-day Adventist. Bakit po pinupunteriya po natin ang Seventh-day Adventist? Because the Seventh-day Adventist is actually the modern Israel. Okay? Ang moderno na Israel po ngayon, kaya sabi ng mga ibang mga reliyon sa atin, mga kapatid, ay parang mga Hudyo kayo. Kasi ang mga Hudyo, mga kapatid, ay nangingilin sa araw ng Sabat. At yun din po actually ang sabi ng Biblia. Dahil Ezekiel chapter 20 verse 12 and 20, sinasabi po doon na sanctify them with the what? The Sabbath. The Sabbath is actually a sign of sanctification. Mapapabanal ang tao when he observed the Sabbath because Christ or God at the creation ay pinabanal niya ang araw ng Sabat. Yan po ay Genesis chapter 2, 1 to 3. At sabi pa nga doon sa Ezekiel 20:20 na pakabanalin niyo ang Sabat dahil siya ang naging tanda na kayo'y aking bayan at ako'y inyong Diyos. Yan po ang nakatala sa Ezekiel 20 verse 12 and 20. Kaya nga po, we recognize, atin pong alamin at kilalanin na mayroon po tayong role as the modern day spiritual Israel. Okay? Prepare for the final purification and sealing before the loud cry and the great crisis. Dahil mayroon pong great crisis. Saan po mababasa? Daniel chapter 12 verse 1. And Michael will stand with his people, and it will be a time of trouble such as never was since there was a nation. So mayroon pong malaking kaguluhan na mangyayari in these last days. But ang napakagandang balita is Michael will stand for his people because he will deliver his people at that time. Kaya nga po itong propesiyang ito ay pinapahayag para hindi tayo magulumihanan. Okay? Sabi po ni Kristo, bago po siya umalis, John chapter 14 verse 1 to 3, let not your heart be troubled. Ye believe in God, believe also in me. In my Father's house are many mansions. If it were not so, I would have told you that I will go and prepare a place for you. And when I go and prepare a place for you, I will come again and receive you unto myself, that wheresoever I am, there ye may be also. Wow, napakagandang promesa po yan. Na kung saan ay ang ating Panginoong Yesus ay doon po ay naghanda ng lugar. Yun po yung New Jerusalem. But this New Jerusalem will also be experienced before it happens. Dahil may propesya po na He will gather His people in these last days. Okay? Sabi po rito sa sinulatan ni Ellen G. White, God's people have departed from their simplicity. Ito pong nangyari actually sa ating sa bayan ng Diyos. Sa Israel, literally, at ganun din po sa modern Israel ngayon. They have not made God their strength, and they are weak and faint spiritually. Yan po ay Testimonies for a Church, Volume 5, page 75, paragraph 2. I have been shown, pinakitaan po ang propeta ng Panginoon, si Ellen G. White, that the spirit of the world is fast living in the church. Kaya ito po ang kaganapan sa ating iglesia. Kaya nga po itong mensaheng ito ng purification ay pinapahayag para tayo magising. Awake, awake. Yun po yung mensahe doon sa Jerusalem. Ano po? You are following the same path as did ancient Israel. Yan po ay warning. Mensahe po actually na may warning na sana hindi tayo maging katulad sa ancient Israel. Pero ang sabi po, you directly. Masakit po mga kapatid, ano?
Kaya ina hindi po aaminin ito ng ating iglesia na ganito ang kalagayan natin. Kasi they are boasting that we have this kalagayan na we are rich. Oh, yan po ang Laodicea. They are rich and need of nothing. Hindi na namin kailangan mag-aral pa. Alam na namin yan. Wala yan sa 28 fundamental doctrines. Yan po ang sasabihin ng mga kapatiran. But we are miserable and blind. Kaya nga po sabi rito, there is the same falling away from your holy calling as God's peculiar people. So ito po ay warning sa atin bilang Seventh-day Adventist na we are following the path of the ancient Israel. Kaya nga po itong mensaheng ito ay para po sa atin. Ano? You are having fellowship with the unfruitful works of darkness. Kaya mga kapatid, kung anong mandate ng sanglibutan, ay dapat hindi ating mga mandate din. Pero anong nagaganap po sa ating iglesia? Kung anong mandate ng sanglibutan, ay ganun din ang mandate sa iglesia. Na hindi ka makapasok sa iglesia pag wala kang turok. O yan po mga kapatid, yung isang halimbawa lang yan. Ano? And then, sabi pa po rito, your concord with unbelievers has provoked the Lord's displeasure. Wow. Kaya ito po mga kapatid, yung makasanglibutan na ating pakikipag-ugnayan sa sanglibutan ay yun po ay nag-provoke, nagpatindi ng galit at hindi po matanggap ng ating Panginoon na we are equally yoked with the unbelievers. The history of ancient Israel is a striking illustration of the past experience of the Adventists today. Yan po mga kapatid, direct na statement po yan na kung saan ito po ay warning sa atin bilang mga Seventh-day Adventist that we need not be following the path of the Israelites of old. Ayon po sa isang manunulat, Victor Hotif, bagamat hindi po masyado kilala yan sa ating Seventh-day Adventist, ano? But we need to also get some of insights, ano, from inspiration. Apostate Israel is in the promised land of the past is a type of the church in the promised land of the future. Ibig sabihin mga kapatid, yung Israel noon ay naging tipo ng ng darating na kasaysayan ng modernong Israel. So thus, history repeats itself. Ayon po yan sa Ecclesiastes. Ano? Chapter 1 verse 7 and 9. Sabi po roon na no new things happened under heaven. Walang bagong mga pangyayari sa ilalim ng lupa o sa ilalim ng langit. Ibig sabihin mga kapatid, kung anong nangyari noon, it will be repeated. History repeats itself. We must learn from past failures to fulfill our calling today. Kaya nga po pinag-aralan natin kung ano ang prophetic plan of God for Israel. Dahil ang plano ng Diyos para sa ancient Israel hindi natupad because they failed. Ngayon, yan ay applied sa atin ngayon because we are the modern Israel na sana hindi natin sundan ang yapak ng Israel sa katigasan dahil nag-rebelde sila sa Panginoon. Hindi po sila nakinig sa ating Panginoon. Kung anong mga counsels ng Panginoon ay hindi nila sinunod. Ibig sabihin mga kapatid, hindi lamang po yan counsel kasi sabi ng karamihan, ang vegetarian is counsel lang yan. So, kung counsel mga kapatid, ano po ang implication noon? Alam ng Diyos na may problema tayo. Kaya nagkaroon po siya ng counsels. Counsels on diet and foods, counsels on health, counsels to parents and teachers and students, counsels to stewardship. All of these actually are counsels na hindi po sinusunod.
Kasi sabi lang, council lang yan eh. Mga kapatid, yan po ay kalooban ng Panginoon na alam niya ang ating pagkukulang. Kaya nga po nag-council siya eh. Kasi kailangan natin magbago. Kailangan natin sundin yung mga palatuntunan ng ating Panginoon because Israelite of old has failed. And now God has given us counsels na ito po ay dapat nating pagtuunan ng pansin. Okay, tingnan po natin si Jerusalem. Jerusalem, God's headquarters and judgment on apostasy. Ito po yung summary ng ating pag-aaral sa buong Sanlinggo. Kasi may part 1, part 2, and part 3. Ang part 1 natin, we talk about Jerusalem. Ang part 2 natin, we talk about Judah. Ang part 3 po natin ay about Israel. Yung mga kaibigan, mga kapatiran natin na hindi po nakasubaybay, maaari lamang pong balikan. Ano? Mayroon po tayong playlist sa YouTube at ganun din po dito sa SDA Present Truth Online Study. Okay? Na pwede dito pong balikan. Ano? Jerusalem as God's headquarters. Doon po itatayo ng Panginoon ang kanyang Davidic Kingdom. Ayon po sa propesiya na ating pinag-aralan po mga kapatid. Yung God's theocratic government, the kingdom na kung saan itatayo po. Nandun po yun sa Daniel chapter 2. Ano? Verse 44. Ano pong sabi sa 44? In the days of these kings shall the God of heaven what? Establish a kingdom that will never end. Kaya nga po magtatayo siya ng kingdom of una, grace. Yan po ay nangyari na. Dahil si Kristo po ay nabayubay sa cross at sa Kalbaryo to open para sa lahat na they can enter the kingdom of God. Yan po yung kingdom of grace. Now, dahil po ba sa biyaya ay tayo hindi susunod? Dahil abundance yung grace ng Panginoon ay hindi nasusunod, mga kapatid. No. Ang grace po ay nagbibigay sa atin ng pangalawang provision o pangalawang pag-asa. May pag-asa. Kung ikaw po ay niligtas na mula sa bilangguan, pagbalik niyo po ba sa inyong tahanan ay gagawa ka muli ng kasalanan? No. It means your salvation makes you able to obey na hindi ka na lalabag muli. Dahil kung lalabag ka muli, ibabalik ka muli sa prisuhan. Yan po ang essence or implication po ng grasya. Binigyan ka nga ng biyaya tapos hindi ka na susunod sa kautusan niya. Ano po yun? Dito po sa government of the earth, sa government po natin, pag may pardon pong hari o yung presidente, ay dapat po paglabas mo, obedient ka na sa rules and regulations sa community. Ganon din po sa Diyos. Niligtas po tayo sa biyaya. Kaya nga po mayroong judgment. Hatulan po tayo kung nagkamali tayo muli, ay mga kapatid, ang iyong kaligtasan. Wala po, hindi po tayo naniniwala na iyong sa usas. Once saved, always saved. Mga kapatid, hindi po ganon. Dahil mayroon pong stages ang ating kaligtasan. Na kung saan ang unang estado ay justification, inaring ganap na para bagang din ng kasala. Ang presente natin, sanctification. Sabi roon, John 17:17, sanctify them by the truth. Thy word is truth. Now, ang pakinggan ay katotohanan. Kung ang katotohanan ay di tinanggap, you forfeited your salvation. Okay? Dahil yun po ay proseso ng katwiran. At mangyari po yung kinatawag natin na kingdom of glory. That Christ will present to himself a blameless, without spot or wrinkle. Ephesians chapter 5 verse 27. Kaya nga po, dito sa ating pag-aaral, Jerusalem symbolizes God's dwelling place and center of divine truth. Kaya nga po ang Jerusalem is a literal
and spiritual and symbolical as well, because it is a symbol of God's people in these last days. So Jerusalem equals church, Seventh-day Adventist. It is both literal Old Testament and spiritual New Testament and time application. According to SOP, Spirit of Prophecy, mga kapatid, Testimonies for a Church, Volume 8, page 67. Jerusalem is a representation of what the church will be if it refuses to walk in the light that God has given. Jerusalem was favored of God as a depository of sacred trusts. Pero mga kapatid, kung ang katotohanan ito ay binaliwala ng kanyang bayan, mga kapatid, ay yun po ang warning actually. Sabi nga po rito sa talata sa Matthew 23 verse 37, O Jerusalem, how can I give thee up? Ibig sabihin mga kapatid, nandoon yung puso ng Panginoon sa kanyang bayan. Ayaw niyang iiwan. Pero ang kanyang bayan umiiwas. Iniiwanan niya ang Panginoon na siyang nagmahal sa kanya. Sabi pa po rito, how often would I have gathered thy children together? Talagang ginagawa ng Panginoon ng paraan para i-gather ang kanyang people, ang kanyang bayan. Pero sila naman ang lumalayo sa Diyos dahil hindi po sila sumasangayon. Hindi po sila nagkaroon ng kaugnayan, no? Even as a hen gathereth her chickens under her wings, and ye would not. Ayaw nila. Ayaw nila magpasakop sa Diyos. Mga rebelde sila. Yan po ang sabi ng Panginoon. No? Rebelde kayo, hindi kayo magpasakop sa akin. Ginagather ko kayo, pero ayaw ninyo. Nagpadala ako ng rod, the shepherd's rod, na itong mag-gather sa atin, pero ayaw natin. Kasi sabi sa Micah chapter 6 verse 9, the Lord's crieth in a city, and the man of wisdom shall know his name. Hear ye the rod, and who hath appointed it? Alam natin sa New Testament, mga kapatid, John 10:11. Sino po yung good shepherd? Di po ba si Kristo? So siya po ay may mensahe, itong rod. Kaya tinawag po siyang shepherd's rod. No? So the city of Jerusalem, ito po yung the Lord's crieth in the city, in a church. So there is a cry in the church today. Kaya ito po ay SDA Present Truth online study. Open para sa ating mga kapatid na SDA. Pero kung ayaw nila makinig, wala po tayong magagawa. But we are praying na sana i-share natin para sila rin po ay maging kabahagi po sa mga makarinig na hindi po hindi nila tayo masisi. Si Brother Glenn hindi nag-share sa akin eh. Si Brother Marshall hindi nag-share sa akin eh. Pero kung na-share mo yan mga kapatid, sabihin mo sa Panginoon, Panginoon, na-share ko yan sa kanya. Hindi naman siya tumugon. Wala po akong magagawa. So, you've saved your own, mga kapatid. Now we have shared our part. Kaya, the city of Jerusalem is a representation of what the church will be if it refuses to walk in the light God has given. Kung ang Diyos ay nagbigay na ng liwanag at nireject po nila, yan po yung tinatawag nating coming as a thief in the night. Bakit ko sinabi mga kapatid na coming as a thief in the night? Because Christ will come as a thief in the night. Ano pong ibig sabihin nun? Christ will come in judgment. He will come into the temple. Sino po ba yung templo ng Panginoon? Di po ba tayo? Okay? So Christ entered suddenly in the temple. At yun po ay judgment. And that is actually about the truth. When the truth is presented to God's people and they have rejected it, they have rejected Jesus Christ. Bakit po?
John 14 verse 6. Ano pong sabi ni Kristo? I say unto you, I am the way, the truth, and the life. So kung siya po yung katotohanan at ating pinagkaloob ang katotohanan o naisiwalat na i-proclaim yung katotohanan at ang tao ay hindi naniniwala, they have rejected Jesus Christ. They don't know that the thief has come. Ang thief kasi mga kapatid, hindi alam kung kailan darating. Kaya nga po sa Biblia, mayroon pong ganun na Christ will come as a thief in the night. Hindi po yan second coming. Ang second coming po mga kapatid, ayon sa Revelation chapter 1, verse 7, is what? All eyes shall see Him, is visible, at may tunog ng trompeta, audible. Kaya mga kapatid, ang pagdating ni Kristo sa pangalawa ay talagang alam. Pero itong sudden come in the temple or coming as a thief in the night is actually a judgment that you will be found wanting. Pag dumating po ito sa atin, pag nireject po natin, ay mawalan tayo. Ano? So, dito po mga kapatid, ang Jerusalem, ayon po sa ating pag-aaral, ay representation of the Seventh-day Adventist Church. Okay? The center of God's people, mga kapatid. Ayon po dito, the fact that the sealing of the 144,000 takes place in the house of God shows that the cleansing is in the church in Jerusalem. Yan po actually mababasa natin sa Espiritu ng Hula din. Testimonies for the Church, Volume 3, 266, 267. Dagdagan pa po natin, Testimonies for the Church, Volume 5, page 211. Na sinasabi po doon na closing work for the church is the sealing of the 144,000, the purification of the church. So, the judgment begins at Jerusalem, is the church. Just as ancient Jerusalem was destroyed by rejecting the prophets, yan pong nangyari sa Jerusalem. They have rejected Jesus Christ. Sana wag nating hayaan na mangyari din ito. Kaya nga po ang warning na nandito ngayon. Na sana po, pag dumating si Kristo sa pamagitan ng katotohanan, ay walang mag-reject. Pero nakaprophesy mga kapatid na marami. Kahit sa panahon ni Kristo po, ilan po bang tumanggap lang sa Kanya? Di po ba kaunti lang rin? Ganon din po ang mangyari in these last days. Sa million o thousands of people following Jesus Christ, how many persons had been purified? How many persons had received the power of the Pentecost? Sino pong nakaalala sa atin kung ilan lang sila? Ang nakatanggap po ng Banal na Espiritu, ilan lang po? You can unmute your microphone so that you can also participate, ano? Para at least may contribution po tayo, no? Ilan lang po ba ang nakatanggap po ng Banal na Espiritu? During the Pentecost po. Okay? Okay, hindi niyo po. Okay. Para po sa ating kaalaman, dyan po ay mababasa natin sa Acts chapter 2. 120. Ilan po bang pinakain ni Kristo sa panahon na siya ay nandun pa? 5,000 men. Walang hindi excluded yung mga babae doon. So, ibig sabihin, maabot siya mga 10,000 kung tutalin mo po yan. Dahil ang nabilang na doon ay 5,000 men. So saan na sila? Bakit 120 lang ang nakatanggap po ng Banal na Espiritu during the Pentecostal power? Yan po ay halimbawa na mayroon din pong mangyari in the last days.
na sila po ay numbered din. Ang 120 equivalent to, in our time, 144,000. Ay, mas malaki nga pala ngayon. Noon eh, 120 lang. Pero sa atin ngayon mga kapatid, sa Seventh-day Adventist as Jerusalem of today is 144,000 according to the prophecy. Kaya nga po ang Ezekiel describes an angelic slaughter among the unfaithful within God's house. Kaya napakasolemni ito na mensahe mga kapatid, na yung mga nag-reject po ng mensahe of warning will be slaughtered. Ezekiel 9 mga kapatid. Napag-aralan po natin yan sa ating serye. Will God slay the remnant, the residue of God's people? Malungkot man mangyari mga kapatid, pero ito po ay nakahula na mangyari po ang slaughter, the Ezekiel 9. Sabi nga po rito, sa Testimonies for Two Ministers and Gospel Workers, page 431, ito pong nakatala. The work of judgment begins at the sanctuary. Ang sanctuary po nasa Jerusalem. Kaya ito po ay mag-umpisa talaga sa bayan ng Diyos. And behold, 6 men came from the way of the higher gate. Ito po ay hindi tao because they are coming from the way of the higher gate. That is heaven. So these are angels. Kaya nga po angelic sa panahon po ng Egypt. Ano pong nangyari? Yung 7 plagues ay representing an angel in the night, na yun po mga kapatid ay one angel lang. Ano, katulad po sa pag-resurrect kay Christ, ano? One angel lang po ay talagang naimatay o parang patay ay yung tao dahil sa glory ng angel. So katulad din po yan sa nangyari doon sa mga kalaban ng Judah. 185,000 soldiers in just one night. One angel show up and they had been killed. Yan po ang awa ng Panginoon sa Judah at that time. Pero doon sa 10 tribes, sa pamagitan po ni King Sennacherib ng Assyria, ay na-disperse po yung 10 tribes. Kaya ang Judah na lang ang natira. Kaya nadatnan po yan ni Kristo na yung Judah was actually also rejected Jesus Christ. Kaya dito po mga kapatid sa mensahe, there is a purification. Sabi nga po rito sa manuscript release, volume 1, 260. Study the 9th chapter of Ezekiel. These words will be literally fulfilled. Kaya nga po ito po ay ang nakakagilalas at nakakalungkot na pangyayari, because those who rejected the message will be slaughtered. Sino lamang po ang maging buhay? Ang 144,000. Hindi rin po natin sinasabi na ang 144,000 lang po bang maliligtas? No, that is wrong. Ang maliligtas po sa bayan ng Diyos, sa Seventh-day Adventist, there are faithful Seventh-day Adventists who may die, but they have hope. Yan po ay mababasa natin sa Testimonies for the Church, Volume 7, page 17, paragraph 4. Many will rest in their graves, but when the call in the kingdom, they will take the work once more. Yan po ang sinasabi doon. Kaya nga po pag-aralan natin, sabi pa po rito, Ezekiel 9 is the purification of the church, marking the beginning of the judgment for the living. Yan po mga kapatid. Yan po ang natatala sa Revelation chapter 8, na yung half silence in heaven. Next month po mga kapatid, next month, February, mag-start po tayo ng pag-aaral sa Prophetic Insight on the Book of Revelation. Isa-isahin po natin yan. Pero at that time mga kapatid, ay twice a week. Okay? Maari po yan na
Tuesday, and Thursday. Okay? Dahil Monday and Wednesday, it is our time for calling. Kung mayroon po kayong question, mayroon po kayong mga tanong o anong mga concerns ninyo, we can communicate online and I will give you the answers or whatever question and answers. Hindi po tayo mag-live, ano? So, yun po yung aking na-schedule na next month, twice lang po tayo mag-online. Tuesday and Thursday. And then Friday po ay lesson review. Yan po. Bali, 3 times a week po tayo mag-online, ano? Okay, so ang application po dito mga kapatid, being part of the Seventh-day Adventist does not guarantee safety mga kapatid. Eh sabi ng karamihan, dito na ako sa Seventh-day Adventist. Dito na yung kaligtasan. Kaya nga po ang karamihan po ay kampante na. Yan po ang kalagayan ng ating iglesia. They are Laodicean. Kontento na. Ngunit sa mga faithful mga kapatid, sabi nga po rito, faithfulness to truth does. So ibig sabihin, yung mga tapat na mga Seventh-day Adventist ay may pag-asa. Kaya ang Seventh-day Adventist na hindi tapat mga kapatid, sila po ay kaawa-awa. Kaya nga po idalangin natin. We are not condemning them because we love them, mga kapatid. Kaya itong mensaheng ito ay na-live natin para kahit sino mang Seventh-day Adventist o sino mang makarinig nito ay may pag-asa. So the church must heed present truth to avoid judgment. Ibig sabihin dito mga kapatid, ang punto ng judgment dito, execution. Ay hindi talaga tayo maka-avoid sa judgment na paghukom, yung pagsisiyasat. Ito po yung tinatawag nating investigative judgment. Yung investigation ay mangyayari po na nililista po ng angel ang ating mga ginagawa araw-araw. So it is actually written in the book of life. Kaya nga po doon sa Sanctuary 7, ayon po sa prophecy, Daniel chapter 8 verse 14, unto 2,300 days, then the sanctuary shall be cleansed. And it started in 1844. And we know that it actually starts with the dead. But when the judgment for the living will come, then your name will be investigated. Kaya nga po, you will be declared and the verdict will say, the just shall live by faith, and those righteous will become righteous, the wicked will become wicked. And that is actually during the time when the loud cry will begin, will be preached, and that actually mga kapatid, when the close of probation para sa world, sa ngayon mga kapatid, ang probation sa church open. Because this warning is given that we may take heed of the present truth. Once that the close of probation comes to the church, then Ezekiel 9 will come up. Yan po ang Revelation chapter 8 verse 1, that there is half silence, half an hour silence in heaven. And that is how many days on earth? Alam po natin mga kapatid, a day to a year principle, na kung saan ay yung 1 hour po ay equivalent to what? Okay, ikuan mo pa, paano po yan isolve? 360 days in a year. And 1 day, how many hours? 24. So therefore, you can actually 360 days divide by 24 hours in a day equals to 15. That is 1 hour. So 1 hour in prophecy equals to 15 days in our time. And half silence in heaven is equals to 15 divided by 2 is 17 point, 15 point, okay, 15 divided by 2 is
what? 7.5. So, approximately 7 days is the half silence in heaven. That is Ezekiel 9. Kaya nga po, it will be known to the world, and that will be a time of crying. Yan po ay mababasa natin si Zechariah chapter 12. Okay? 11, 12, and then sa chapter 13, mga kapatid, the fountain will be opened. Sabi po ron, Zechariah 13 verse 1, in that day there shall be a fountain open to the house of David for sin and uncleanness. Once that fountain will be open, mga kapatid, wala nang makasalanan at wala nang karamdaman. Wala nang sakit. And that will be in the kingdom. The theocratic government that God will establish bago po si Kristo dumating. Ano? So Judah, yan po yung patungkol sa Jerusalem. Ano? Jerusalem in prophecy is the Seventh-day Adventist Church. Okay? Judah, the leadership and the messianic line. Ito naman po yung role ng Judah. Nandun po sa kanya yung authority, nandun po yung governance, nandun po nanggaling yung Messiah, the Messiah. Because Jesus Christ was considered who? The Lion of Judah and the Lamb of Judah. If we study back the biblical history, that Judah is actually the fourth son of Jacob. Okay? Ang panganay po ay si Reuben. Ang pangalawa ay si Simeon. Pangatlo po ay si Levi. Pero bakit si Judah po ang naging leader at nauna doon sa Revelation chapter 7 verse 5? Yun po ang sinabi doon na ang una doon ay Judah. Okay? Judah has a leadership. Dahil si Reuben, si Simeon ay nagkamali, nagkasala. Kaya they forfeited their role as the leader of the tribes. Kaya nga po, Judah in the New Testament was actually the first tribe in the 144,000. Okay? So yun po mga kapatid, malalim at malawak po ang ating pag-aaral sa prophetic insight. So Judah privileges and responsibility. Judah was chosen for kingship, but leadership comes with accountability. Kaya nga po mga kapatid, accountable talaga yung itong Judah. Dito po manggagaling yung tinatawag natin yung leadership. The Jewish leaders rejected Christ, leading to their downfall. Yan po ang nangyari sa Judah. Di po ba nung dumating si Kristo, yung Judah po ay yan po ang kanilang tribe, Judah and Benjamin, ang mga Jews. They have rejected Jesus Christ. Kaya nga po as a nation, they had been rejected as well. So, ang warning po dito mga kapatid sa leadership sa atin ngayon. Kasi ang Judah dito ay leadership of the church. As the Jewish leaders were the greatest persecutors of Christ, di po ba yung mga leaders sa Jew, sa mga Hudyo noon, mga priests, mga Pharisees, Sadducees, mga leaders po yun. Pinesecute nila si Christ. So the church leadership today rejects any additional light. Kaya wag po tayo magtakaano ng leaders natin ay mag-reject ng message. Kahit po sa panahon ng General Conference in 1888, I don't know if you know our history, denominational history as Seventh-day Adventist. Noong 1888, the leadership of the church rejected the message of Jones and Wagoner. Kaya nga po sabi ni Ellen G. White, because it was rejected 2 years after sana noon, 1890, nasa kingdom era na. But because it was rejected, then we go back to wilderness for 40 years. Kaya within 40 years, 1890 up to 1930, wala pong mensaheng dumating sa ating iglesia. Naging wilderness po siya. Kaya kung anumang mga mensaheng dumating noon, it's a false.
Okay? Dahil after po namatay si Kristo, mayroon pong lumitaw na reform, 1915. Hindi po yung tunay. Okay? 1930 po, binalik po yung mensahe. Nagkaroon po ng purification message of the church. Kaya modern Isday o Judah is the SDA leadership. Okay? So yun po yung mga kapatid, yung kanyang prophetic significance or counterpart. Today's church leaders bear the same responsibility as ancient Judah. They may accept or reject new truth and determine the course of the church, mga kapatid. Ano pong sabi ng Spirit of Prophecy? Oh, sabi po rito sa CW, Councils on Welfare, sabi po rito, writers, editors, and teachers, I do hope that the trumpet will give a certain sound. In regards to this Sunday law movement, I think that it would be best if it, in our papers, the subject of the perpetuity of the law of God were made a specialty. We should now be doing our very best to defeat this Sunday law. Yan po mga kapatid, yung pero ang nangyari po ngayon ay wala ng certain sound. Parang hindi po natin naririnig yung patungkol po dyan, ano? Na parang kampante na lang po tayo. Sabi po rito sa Last Day Events, page 128, paragraph 2, the United States will pass a Sunday law. Actually, muntik na po ito nangyari. Muntik na po nangyari ito sa California. Saan po natala? Testimonies for the Church, Volume 5, 152. Sabi ni Ellen G. White doon ay muntik nang makaranas ng sandilo. Pero ang sabi po niya, yan po ay threatening of the blowing of the wind. Dahil sa Revelation chapter 7 ay mayroong 4 na anghel na pumipigil ng 4 na hangin na ito. Ibig sabihin, it was withheld. Talagang kwan po yan, pinipigilan. Hanggat ang 144,000 ay masilyuan. Once na ang 144,000 ay masilyuan, mga kapatid, sandilo, welcome. Yan po ang nasa prophecy. Ano? So when our nation shall so abjure the principles of its government as to enact a Sunday law, Protestantism will in this act join hands with papery. Yan po ay nakatala sa prophecy. Ano? Protestants will throw their whole influence and strength on the side of papacy. They, by a national act enforcing the full Sabbath, they will give life and vigor to the corrupt faith of Rome, reviving her tyranny and oppression of conscience. I am just reading, mga kapatid, kung ano pong nasusulat dito sa last day events, na it is also a warning and a message for us, mga kapatid. Okay? Sooner or later, Sunday laws will be passed. Okay? Soon, the Sunday laws will be enforced. Yan po ang ating in-expect. Kaya nga po, 2025, mayroon na pong mga actions na gagampanan po ang United States. Kaya nga po, tingnan natin sa kasaysayan, ano po. Pero bago pa mo ang enactment of Sunday law, mayroon pa pong war na mangyayari. There will be a gigantic war that will happen to prepare God's people, mga kapatid. Ano? So atin po yung pag-aralan din sa Revelation. Ano? And men in position of trust will be embittered against the little handful of God's commandment-keeping people. Mayroong mga galit na mga leaders. Ituturo. Ito kayo. Kayo ang sagabal, kayo ang opposition. So i-atake po sila. So there will be a persecution among God's people, mga kapatid. And this will be a time of Jacob's time of trouble. Okay? Kapatid niya mismo ang habol sa kanya. Si Esau po ay, yun po yung 400 men
ni Esau na kung saan ay humahabol sa kanya. Kaya itong si Jacob ay takot. Kaya nga po nakipagbuno siya sa anghel. Ano? Na hindi niya po binitawan yung anghel. Na sabi niya, I will not until hanggang mag-umaga mga kapatid. Kaya nga po sabi ng anghel, dahil sa iyong masidhing nakikipagbuno ay tatawagin na ikaw Israel. Ganun po mga kapatid. So there will be a Jacob's time of trouble that will happen before the name of God's people will be changed. Kaya yun po mga kapatid, yung kasaysayan sa Old Testament ay repetition will be repeated in our time. Kaya we need to learn a lesson from them so that we will be prepared. Men in responsible positions will not only ignore and despise the Sabbath themselves, but from the sacred desk will urge upon the people the observance of the first day of the week. Kaya mga kapatid, bantayan po natin yan. We need to be faithful right now, mga kapatid. So sabi pa po rito, the message of the hour always finds the leadership unprepared and unwilling to accept it. Kaya wag po tayo, we need not believe or talagang make the arm of flesh. Yan po ang sabi sa Isaiah, Isaiah chapter 2 verse 22. Na kung saan mga kapatid, we need not to have our trust into the arm of flesh. We need to trust in Jesus. Jesus is our Savior, and He is our strength, and He will stand for us, and Michael will stand. Di ba sabi doon? Daniel chapter 12 verse 1. Okay? His day leaders must seek truth with humility to avoid repeating the sins of Judah. Kaya ito po mga kapatid, yung ang buhay, ang kasaysayan po ng Judah ay lesson para sa mga leaders ng ating church. I hope they learn. Kaya pinapanalangin po natin sila. Hindi natin sila nilalaban, kundi we are helping them to understand na ito po ang mga pangyayari sa kasaysayan. Now we need to learn a lesson from the Jew sa panahon ni Jesus Christ. They are the one who rejected Jesus Christ. At maari din pong mangyari na in our time today, they are the one rejecting the truth. Kaya warning ito para sa kanila. Okay? Because we love them. Members must test all teachings by the Bible and the Spirit of prophecy. Kaya tayo mga member lang mga kapatid, ay wag lang po tayong sunod-sunuran. We need to test every spirit. Kaya nga po, pakinggan natin yung mensahe. Mag-aral tayo. Kaya nga po, ginagawa natin ang lahat ng kaparaanan. Mayroon pong mga link, mayroon pong mga outline of studies natin pong sinishare para personal po ninyong mapag-aralan. Ano? At ishare sa ating mga kaibigan, kaibigan ng Seventh-day Adventist, because we love them. We are not attacking them as Babylon because we believe that we are a part of the Seventh-day Adventist. Pero tayo pong inatake na, mga offshoot kayo, mga ganito kayo, ganyan kayo. Mga kapatid, we love them. We pray for them. And we need to be patient. Ano? Those who follow present truth will be part of God's purified leadership, the 144,000. Kaya they will sing their own song. Their experience. Kasi ang maranasan po nila, kapatid mismo nila, ay nire-reject sila. Yan po yung karanasan ng 144,000. Now, punta po tayo sa Israel. Natapos na po natin yung Jerusalem, Judah, ngayon punta tayo sa Israel. Israel, the scattered and gathered people. Okay. Scattering due to disobedience. Dahil sa kanilang paglabag, ay kwan po sila, na scattered. Was divided and scattered because of rebellion. Today, spiritual Israel
is Seventh-day Adventist as well, faces the same risk if unfaithful. Kaya may risgo mga kapatid kung hindi sila makikinig, ginagather na po sila eh. Kasi nag-scatter din po. May mga may mga kapatiran tayo na lumalayo o nawawala sa iglesia, yung mga unfaithful. Yun po pinapabalik natin na maging faithful na Seventh-day Adventist. Kasi mga kapatid ay nakita nila ng ating iglesia ay para bagang wala ng kabanalan. Kaya nga po atin pong binabalik na may warning po para sa kanila na we need to be faithful Seventh-day Adventist. Dahil sa prophecy po, ito pong sasabi, ito pong mabasa natin sa Prophet and Kings, page 298. The prophecies of judgment delivered by Amos and Hosea were accompanied by predictions of future glory. Kaya nga po pag-aralan natin ng Amos. Kasi chapter 9 po ng Amos ay nandun po yung mensahe ng purification din. Okay? Yung chapter 1 and 2 ng Hosea, nandyan po yung kasaysayan ng Old Testament and New Testament na mayroong role po ang iglesia na makinig sa mensahe ni Jezreel. Si Jezreel po as the prophet of God. At sinasabihan niya po ang kanyang kapatid ni si Rehoboam at si Amay sa New Testament. Ito po ay sa ating kapanahonan ngayon. Plead with a mother. Ang plead po ay hindi po pakikipag-debate sa mga Seventh-day Adventists kasi fellow po natin yan. Kaya nga po sa atin ay we discourage debate because it's not good. Hindi po yan mabuti. Dahil you may win the argument but you may lose the soul. Manalo ka man sa debate pero talo ka. Dahil mawawala mo yung iyong kapwa Adventista. Okay? So, yan po mga kapatid, present the truth. Ipresenta lang yung katotohanan. Kung tanggapin nila, okay. Kung hindi man, okay. It's God's work mga kapatid. Kaya nga, dito, mayroong prophecy mga kapatid, ano? Sabi po rito, many days, the prophet declared, the 10 tribes were to abide without a king, and without a prince, and without a sacrifice, and without an image, and without an ephod, and without teraphim. Ano pong ibig sabihin nito? Ito po actually ang mga sa temple services. So ibig sabihin na ngalat sila sa buong lupa. I-gather po sila ng Panginoon. Itong bayan ng Diyos na scatter around the globe. Kaya nga po ang mensahe, sabi rito, afterward, pagkatapos nito, the prophet continued, shall the children of Israel return? Babalik sila. Ano po mangyari? And seek the Lord their God. Hanapin nila ang Panginoon na kanilang Diyos. Sino po ang Panginoon na kanilang Diyos? Di po ba si Kristo? Okay? And David their king. Mayroon pang David their king. Kaya nga po yung prophecy talking about the Davidic kingdom. Because God will establish a Davidic kingdom. Yan po ay nakasulat, naka-prophecy po yan. I cannot ignore the passage na mababasa po sa Hosea chapter 3, verse 4 and 5. They will seek David their king and shall fear the Lord and His goodness in the latter days. Kaya ang fulfillment po nito sa ating kapanahunan in the latter days. Yan po yung sabi ng Biblia. At ang spirito ng hula. Wala po tayong magagawa doon. Kasi it is the Word of God that makes it clear for us. Because of their sin, Israel was scattered. Yet the Lord declared that He would gather the remnant. Kaya nga po mga kapatid, there is a gathering from the church and from the world. Yan po yung unang bunga ay mula sa iglesia. At ang pangalawang bunga ay mula sa sanglibutan.
And that will be during the loud cry, mga kapatid, ang pag-gather ng great multitude. Sabi pa po rito, the scattering of Israel represents the condition of God's people before their purification. So ito po ay patungkol sa Seventh-day Adventist. Nag-scatter po tayo. Iba-iba po yung turo. Kaya nga po, the shepherd's one is gathering us together through a message. Kaya nga po, there is, hear ye the rod. Pakinggan po natin yung tungkod na nagsasalita. Mensahe po pala siya, no? Gathering of the 144,000, the first fruit. God will gather and seal the 144,000 faithful ones to lead the loud cry of Revelation chapter 7, verse 9. Igagather niya po yung great multitude from the world during the Sandilaw. Okay? So, dalawang kapangyarihan po dyan ang nangyayari, ano? The scarlet colored beast given 1 hour, and the 11-hour workers of Matthew 20 will be given 1 hour as well during the loud cry. And then, pag mag-gather na po yung 144,000, at the same instance, chapter 15 and 16 of Revelation, the 7 last plagues will also fall. Okay? So yun po mga kapatid. Marami po actually mababasa sa Espiritu ng Hula. Ito po ay isa sa mga mababasa rin natin. Yung dream or vision ni Ellen G. White. Sinulat niya po yan sa early writings, page 15. The 144,000 were all sealed and perfectly united. On their foreheads was written, God, New Jerusalem. Representation po yan mga kapatid na sila ang mananahan sa New Jerusalem. And they will be kings and judges during 1,000 years. Mayroon pong vacation kasi. Pero bago po sila magkaroon ng vacation, yun po ay actually yung honeymoon. Okay? Dahil magkaroon muna ng wedding. Mayroon pong wedding of the Lamb na yung mga righteous will be welcome to gather in. Okay, yan po yung mga kapatid yung marriage parable ano na kung saan yung church na Panginoon adorned by Christ's righteousness. And Christ as the bridegroom will come and they will meet and they will be one mga kapatid. They will become marriage. Kaya sa Hosea chapter 2 mga kapatid ay tatawagin na siyang mas closer. Maging asawa na siya. Hindi na siya Lord. Okay? Kundi maging asawa na siya. So, ibig sabihin, a closer relationship happens, mga kapatid, when reformation and yung pagkaroon ng pure life, mga kapatid. They will stand without fault before the throne of God and will be translated without seeing death. Yan po yung 144,000, the first fruit. Okay? At marami pa po mga kapatid, mga talatang mabasa natin. The 144,000 are to be gathered first in the church, then they will gather the great multitude. Yan po yung sinasabi natin. Na yung church muna, and then the world. Practical application for the Seventh-day Adventist Church today. Revival and reformation kailangan po ng church natin. Hindi po yung pag-atake sa church ng ating church daw po ay Babylonian na. It is not the message of God. The message of God is what? Purification. God wants that His church will be purified. But most of the leaders will what? Reject. That's why we as members of this church needs to read, to study, and ask the Lord, Lord, help us, guide us. A revival of true godliness among us is the greatest and most urgent of all our needs. To seek this should be our first
word. Yan po ang una nating gawain. Kaya nga po ang ginagawa po natin ngayon, ito po ay gawain ni Kristo. Ano po? Na tinatawagan niya po ang mga faithful na kanyang bayan na to gather as one and they will become a stone. In Daniel 2. They will be quarried from different churches in our Seventh-day Adventist Church. Kasi ang different churches in the worldwide po yan. So sa lahat ng mga churches sa Seventh-day Adventist worldwide, there are living stones there. Kaya there is a quarry. Kaya itong message na ito po yung sanctifying element na mag-seek, maghanap sa bayan niya. Kaya kailangan po yung mga tumanggap ng biyaya ng Diyos will sigh and cry. Ano po yung sigh and cry? Personal revival and reformation. That is personal. That is sighing. That you will say to the Lord, Lord, I am a sinner and I need you in my life. Without you in my life, nothing will be done. That is sighing. Crying. Crying is sharing the message to others. That is actually requirements in Ezekiel 9. Na yung mga nagsasay and cry for all the abominations that is being done in the church will be what? Delivered. Kaya nga po, purified. No? Conclusion, the Seventh-day Adventist is modern Jerusalem, Judah, and Israel. As history repeats, God calls for personal and corporate repentance, acceptance of present truth, preparation for purification and sealing. God has promised, mga kapatid, that where the shepherds are not true, He will take charge of the flock Himself. Kung ang ating mga leaders, mga kapatid, hindi po nanunguna ng tama, ang Panginoon po ang siyang mangunguna. And He will raise up people to make it possible that His will be done. God has never made the flock wholly dependent upon human instrumentalities. Kaya huwag po tayong magtiwala lang sa tao. Kaya nga po in-encourage natin, ask the Lord, pray to the Lord that He will guide you. But the days of purification of the church are hastening up on a pace. Nagmamadali na ng ating iglesia po ay linisin. God will have a people pure and true in the mighty shifting soon to take place. We shall be better able to measure the strength of Israel. Ito na po yung after po ng Jacob's time of trouble, they will be proclaimed Israel. Ibig sabihin, victorious. And they will be a triumphant church. Yan po yung last chapter of Acts of Apostles. Ang title po ng Acts of Apostles, the last chapter, is Church Triumphant. Basahin niyo po mga kapatid. Dahil doon po ay mababasa natin na yung kalagayan ng ating iglesia sa ngayon ay militant. Mayroon pa po wheat and tares na tumutubo sa ating iglesia. Kaya nga po, when the harvest comes, Revelation chapter 14 verse 14, that there is a man, son of man, sitting on the cloud. Okay? With a sickle. Yan po ay harvest. Coming as a thief in the night, na He will judge His people in righteousness. Those who have the righteousness of Christ will be counted righteous, mga kapatid, and they will be purified. So those who have been timid and self-distrustful will declare themselves openly for Christ and His truth. The most weak and hesitating in the church will be as David. Kaya dito po tinatawag yung Davidian. Sa ngayon po wala pa. Wala pa pong tunay na Davidian.
Dahil kung Davidian na po mga kapatid, tapos na ang gawain ni Satan sa church. Ibig sabihin mga kapatid, ang Davidian ay prophecy. It's still a prophecy. But those who believe in this message will be called Davidian. Kaya nga po, willing to do and dare. Kita niyo naman po si David, di po ba? Ang kalaban niya po ay si Goliath. Napakalaki. Giant. But he said to Goliath, "Now I come here not in any power, but I come here in the power of God." Nang may kapangyarihan po ng Diyos. Kaya sila po ay naniniwala ng Diyos lang kanilang leader. So the deeper the night for God's people, the more brilliant the stars. Kaya mga kapatid, in the time of trouble, they will be found stars. Liliwanag sila. Dahil kahit pinipersecute nyo sila mga kapatid, ang kanilang liwanag ay hindi mapigilan. Na makita ng mga tao, bakit ganun ang ginagawa sa kanila? Pero itong taong ito ay hindi naman lumalaban. So yun po si David. David is standing in the side of the Lord. He is coming with God's power, mga kapatid. Sabi pa rito, Satan will sorely harass the faithful, but in the name of Jesus, they will come off more than conquerors. Then will the church of Christ appear, fair as the moon, clear as the sun, and terrible as an army with banners. Ito na po yung stone of Daniel 2. That they will be conquerors. That they will break in pieces those who will fight against them. Basahin niyo po yung Jeremiah chapter 51, verse 19 to 23. 9 times ginamit po yung word or phrase, break in pieces. Sino po mag-break in pieces? The battle axe. The portion of Jacob. After the Jacob's time of trouble, they will be proclaimed and they will be declared Israel. Victorious. And they will be like stone that will smote the image. And the stone became a great mountain and filled the whole earth because they will gather in the great multitude, mga kapatid. Kaya sabi rito, let no one deceive his own soul in this matter. The purification of the church means the judgment of the living. Kaya kung darating po ito mga kapatid, yung judgment for the living, are our faith tested? Do we have the gold tried in the fire? Ano po yung gold tried in the fire? Faith and love. Do we have the white raiment? Ano po yung white raiment? Christ our righteousness. And then the third is the eye salve. Yung panghaplas sa mata. Yan po yung spirit of prophecy. The message of prophecy. So if these three, mga kapatid, ay matagpuan po sa kanyang bayan, then they will be called victorious. They will be called Israel. They will be called Emmanuel in a prophecy. And those wicked will be called the born in the flesh. They are Maher-shalal-Hasbaz, the longest name in the Bible. Maher-shalal-Hasbaz. Those are the born in the flesh. But those who are born in the spirit will be called Emmanuel. God is with us. So, dito po natapos actually yung synopsis ng ating pag-aaral po sa serye ng Jerusalem, Judah, and Israel, which represents our church, the Seventh-day Adventist. Kaya nga po kung anong mensahe sa Israel noon,
ay hindi po nagbabagong Diyos. Yun pa rin po ang mensahe. And these latter days, the literal and spiritual Israel will be joining together because there will be a feast of the tabernacle. Yung feast of the tabernacle recorded in Leviticus chapter 23. Now all harvest of the earth will be gathered because Christ will come as the King of Kings. After mangyari po yung 7 last plagues, mayroon pa po 7th yung Armageddon, the war in Armageddon. Actually, during the pag-aaral po natin dito sa Prophetic Insights on the Book of Revelation, we will be tackling that one. Atin pong pag-aaralan yan isa-isa. Kaya ipanalangin po natin mga kapatid na patuloy po next month ay twice a week po tayo mag-aral Tuesday and Thursday. And then Friday po ay yan po yung pag-aaral natin sa Sabbath School lesson to review in order for us to be ready when we visit the church in our churches in Seventh-day Adventist Church. Okay, any reaction, any question po kung mayroon? We will be welcome po yung mga tanong po natin or inyong reaction sa atin pong pag-aaral. For those who are following us on FB page, you can just actually comment in a comment section and we will try to answer them by God's grace. Okay? Any reaction po mga kapatid? Sister Susan, sige po. Magandang hapon po. Yung pong SDA Church ay, ang tanong ko po ay, nasa SDA Church ang kompletong mensahe na hindi naman lahat po ay tinanggap. Opo. Kaya siya po yung modern Israel ngayon, ang SDA. Opo. Ano po yung pinakang salita ni Lord na meron ang SDA ng theocratic government na ito? Kasi doon po sa Revelation ay nabanggit po doon yung 144,000 na tinatakan yung kay ang angka ni Judah, sila tinatakan. May word po talagang tinatakan. Pero pagkatapos po sunod-sunod ng mga lahi, pinanggit po si Benjamin, tinatakan din daw po siya. Deep din po siya ng Lord. Samantalang bakit po wala yung nakasulat yung mga kasunod na mga mula kay Robin? Okay. Ang nawala po actually doon sa Revelation chapter 7 ay yung lahi ni Dan. Okay? Si Dan po ang nawala doon. Ang dinagdag po doon ay si Manase, Si Reuben po nandoon, si Simeon nandoon, si Levi. Ang nawala lang po doon ay si Dan. Si Dan po ay considered as the serpent of the tribes. Okay, mabasa po natin 'yan sa Numbers, sa kasaysayan po ng mga tribo, yung kay Dan po ang wala doon sa 144,000. Kaya nga po he was not included there because the the history of the tribes, they had been actually a burden and they had been a tribe that considered nga po serpent ang pagtawag talaga doon na they are serpent, mga ahas sa tribo o sa Israel. Kaya nga po hindi siya included doon sa 144,000. At yung tinatawag natin mga kapatid na 144,000, they are the leaders. Okay? The leadership that will actually lead in the proclamation of the loud cry. Dahil pag-proclaim po ng loud cry, mayroon pa pong tinatawag sa Revelation na 200 million. Okay, chapter 9 po yan ng Revelation. Atin po yung pag-aralan next time, because actually, yung nations will invite nations at that time. Isaiah chapter 2, verse 2 to 4.
and Micah chapter 4, 1 to 4. Nation will invite nations to come to Jerusalem. Yan po ang nakatala sa Biblia. Atin po yung pag-aralan actually pagdating po sa Revelation dahil how the great multitude will be gathered. Yan po yung ating pag-aralan doon sa Revelation. Kaya be patient lang mga kapatid. Ano? Ang kalagayan po ngayon ng ating church, the church has given the authority actually. But the ministry had rejected the message. Kaya doon sa mga laymen, common men, yun po yung laymen's movement. Kaya mayroon pong tinatawag 11th hour call sa Matthew 20 na yung mga faithful Adventists lamang po ang tumanggap nitong revival and reformation. Kaya idalangin din natin mga kapatid na sana mayroon din pong mga leaders na makakilala po. Actually may president sa conference dati ang nagtiwala po. Nagtiwala po dito at nanampalataya sa turong ito. Yan po ay nasa kasaysayan ng Seventh-day Adventist na one president of the conference, E.T. Wilson, was actually convicted and converted into this message. At even there are still mga pastors din po na tumatanggap nitong mensahe. Kaya let's pray na mayroon pong tunay na mga pastor talagang tatanggap nito. Actually, may mga theologian na po na pumapasok ngayon na kanila pong nakilala at nakita po ang tunay na turo. At isa na po ako roon dahil we believe that God is actually purifying His church and we believe that God is actually leading His people in these last days. Yes, mayroon pa po ba? Okay lang po ba yung nasagot po ba yung tanong? Hello, Pastor. Sige po. Itong Kingdom of Righteousness na ito rin ba yung naka-time in yung Jacob's time of trouble o ano? Okay, ang kingdom of righteousness is actually when there is already a verdict, ano? Pag mag-verdict na po ang Panginoon na nasilyuan na po yung 144,000, actually before na sila po ay ma-proclaim na talagang kabagi doon sa 144,000, ay makaranas po sila ng Jacob's time of trouble. Kaya nga po doon sila ma-test, ma-purify. At ang kanila pong gawain, ang mangyayari po sa kanila, like Jacob. Ano pong nangyari kay Jacob? Siya po talaga ay hindi niya binitawan. Ito ay signifying, representing po na hindi natin bibitawan ng Panginoon. Panginoon, wag mo akong pababayaan. Deliver me from my own sinfulness because I don't have power. Ibig sabihin mga kapatid, this is a spiritual anguish na kumikilala ka na kailangan mo ang Panginoon na dahil during that time ay para hindi mo pa alam na ikaw pala ay silyado na. Ibig sabihin, you have still struggling. But at that time, makaranas talaga ng Jacob's time of trouble na yung sarili mo mga kapatid sa pananampalataya ang siyang hahabol sa atin. Okay? Sila po talaga ang magkuhan sa inyo, persecute. Oh, na ang iyong pangalan ay nakabalandra na, iwasan niyo itong taong ito. Oh, ganyan po ang mangyayari. Mararanasan po natin yan. Katulad po kay Jacob, hinabol po siya. Pero, ayun po, ang panalangin niya sa Panginoon, talagang humawak siya doon sa anghel. Hindi niya binitawan hanggat masakit na yung katawan niya, pero ganun pa man ay hindi niya po binitawan talaga ang anghel hanggang siya po ay nagtagumpay na pinagkaloob sa kanya ang pangalang Israel. Okay? Maraming salamat, Pastor. Ah, Kasi at saka yung mga sinasabi mo na ito ay parang may lumalakas sa akin na parang kumapit at saka mag-submit sa Panginoon. Kaya Amen, ang amen, gandang pakinggan ng katotohanan ng mga ganito sana ay mas marami pa akong mapag-aralan dito. amen.
Okay, patuloy lang po, Brother Marshall, ano? Dahil alam po natin, patuloy lang po ang pag-aaral natin. Dahil next month, ayun po yung challenging din kasi pag-aralan na po natin yung Revelation. One by one, we will pray to the Lord na patnubayan po tayo. Ano? Okay? Amen. Meron pa po ba? Okay, nagkuha na po tayo. Sobra na tayo sa panahon. Hindi ko po namalayan yung panahon. Sorry po talaga. Maganda. Dahil po sa pag mensahe po ay talagang maganda po itong pag-aaral pero next time ay panalangin po natin na bigyan po ako ng wisdom din how shorten the presentation na ang aking panukala po mga kapatid ay magkaroon ng mga short video na lang na direct to the point but at this point of time we are still trying to segregate or talagang i-gather lahat ng information para ang mga kapatiran natin ay kwan din, maka-follow din. Pero ang iba kasi medyo short ang kanilang tolerance dito sa time, ano? So sorry for that, mga kapatid, ano? We will try to make it shorter later para po masubaybayan po ninyo ang buod ng ating mga pag-aaral. Okay? So maraming salamat Amen. po kung wala na pong mga reaction sa ating mga kapatid sa Quezon, sa ating kapatid sa Batangas. Okay? Kung wala na po, so let's close with a prayer. Tayo po ay manalangin. Dakila at mabagin po naming Ama na nasa langit ka, sa muli kami po ay lubos na nagpapasalamat na kayo po ang siyang aming Diyos na siyang nagdagumpay sa aming mga buhay. Dahil wala po kaming kakayanan kung wala kayo, kaya nga po't amin pong inaamin at pinagkakaloob sa inyong lahat na kayo nawa ang siyang mamayani sa aming buhay at tulungan kami at gabayan kami, Panginoon, na hanapin namin ang aming mga kapatid na mga tapat sa inyong katotohanan at sa inyong iglesia na nawa mangusap din po kayo sa kanila dahil wala po kaming kakayanan, kapangyarihan, kundi kami po ay nagtitiwala lamang sa inyong kapangyarihan na siyang ah, i-gather ninyo ang inyong bayan, Panginoon. Salamat at isa-isayin po kami sa pag-blessed, pagpatnubay at ang kapayapaan at kagalingan sa may mga karamdaman ang siyang aming maranasan. Especially aming dalangin, Panginoon. Tulungan niyo po si Brother Marshall sa kanyang karamdaman din, Panginoon. Kayo lamang ang siyang aming taga ah, gamot, Panginoon, sa lahat ng mga karamdaman. Kaya nga po, tulungan po siya ng kanyang memory, ang kanyang isipan ay maituon lamang po sa inyo at ang kapangyarihan ay dadaloy po sa kanya upang siya po ay magamit ninyo sa inyong iglesia. Dahil alam namin, Panginoon, na marami din po siyang mga kamag-anak at mga kakilala na kung saan ay nakilala nila siya na iba sa noon. Ngayon, Panginoon, ang kapangyarihan na lawa ng langit ang siyang gagabay sa kanya upang siya ay maging bagong nilalang na kayo po ang siyang matagpuan na liwanag para sa kanya. Salamat, Panginoon, at ganun din po sa aming mga kaibigan, mga kapatid na sumusubaybay sa programang ito. Patuloy naming inasahan ng pagpapala ninyo ang siyang aming maranasan. Ito po ay aming dalangin dahil lamang po sa matamis na pangalan ng aming Panginoong Yesus. Amen. Let the words of our mouth and the meditations of our hearts be acceptable unto the sight, O Lord, our strength and our Redeemer. Amen. Amen. Amen po. God bless. Salamat God bless, po. God God bless. bless po sa inyo at sa ating mga kapatid. Sister Nampha, Sister Veronica, God bless po sa inyong lahat. Bye-bye. Bye-bye po.